Sa mga balita naman sa labas ng bansa, umabot na sa 100,000 residente ang inilikas sa bansang Russia at Kazakhstan, bunsod ng nararanasang matinding pagbaha. Nag-ugat ang patuloy na pagtaas ng baha, bunsod ng pagkalusaw ng yelo sa Ural Mountains. Inaasahan din na magpapakawala ng tubig ang ilog sa Orenburg matapos itong sumampa sa critical level. Habang sa Orsk, nasa 100 residente na ang humihingi ng tulong sa Kremlin na nararanasan nilang sitwasyon doon. Ito ng pinakamatinding pagbaha na naranasan ng dalawang bansa sa loob naman ng 70 taon. Samantala, patay ang asawa ng isang overseas Filipino worker matapos masunog ang isang residential building sa United Arab Emirates. Kinumpirma rin ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Kakdak na nananatiling nasa critical ngayon ang lagay ng Pinoy worker. Ayon sa ulat, nasa 11 Pilipino ang nakatira sa gusali bago mangyari ang sunog. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng gobyerno ng Pilipinas sa kaanak ng namatay na biktima. Siniguro naman ni Kakdak na nasa maayos na ang lagay ng iba pang Pinoy na naapektuhan ng sunog. Samantala, bumaba sa 40% ang kaso ng deforestation sa unang quarter ng 2024. Sa Amazon rainforest po yan sa Brazil. Sabi ni Brazilian Environment Minister Marina Silva, itinuturing na malaking pagbaba ito sa kabila ng mga programa sa Amazon. Kinumpirma ni Silva na target nilang maglaan ng pondo na aabot sa 145.87 bilyong dolyar o higit 8.2 bilyong pisong pondo sa 70 lokasyon sa Amazon rainforest. Nais din ng Brazil na magkaroon ng global fund para maproteksyonan ang nasabing kagubatan. Idineklara naman ng Peru na sila ang mayroong pinaka-matandang tao sa buong mundo. Kinilala ng mga otoridad ang 124 na taong gulang na si Marcelino Abad, residente ng Huánuco Region. Patuloy na tinutulungan ng Peruvian government si Abad na maghain ng aplikasyon sa Guinness World Records. Unang nadiskubre ng Peru si Abad noong 2019 habang kumukuha ito ng government ID at maging ng pensyon. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.